paano at magkano nga ba ang kitaan sa pagiging partners o partners program. So, willing tayo magbigay ng 50%. Pero syempre, para magawa natin yung negosyo ng tama, ng maayos, or maging effective tayo na affiliate, kailangan mag-training muna tayo para alam natin kung paano tayo magma-market nitong product natin. So, ang maganda, provided na natin yung mga trainings na kailangan mo. So, sobra-sobra pa actually. So, hingin nyo lang itong training na ito, doon sa sponsor o doon sa tao na kung sino yung sponsor mo. So, ilalagay ko na rin ito sa, sa description ng YouTube channel na ito. Ito yung isa sa main product na ino-offer natin. So, which is, ang pangalan niya is Pension EA. So, ang kagandahan kasi sa Pension EA, so, bukod sa proven and tested na marami na rin copier, so, nababalance niya yung profitability, and risk. So, kung makikita natin is yung risk niya is mababa lang. At ang makikita din naman natin sa profit natin is medyo maganda din, hindi ganun kababa. 'Di ba? May mga product kasi tayo na low risk pero sobrang baba ng profitability. Meron din naman tayong product na mas malaki yung profit pero mataas yung risk. So, kaya ito yung pinaka-best na pwede nating i-offer sa mga clients natin. So, kung mapapansin natin, may tinatawag na Master Traders Commission. So, dyan kumikita yung mga social trader o master trader na kagaya ko. So, that is 20%. So, yan yung nababawas sa lahat ng profit na kinikita ng mga copier. Kaya, sila naman is wala na silang iisipin, hindi na nila kailangang mag-aral o magsunog pa ng pera para kumita sa Forex. So, kami na yung mga gumawa nag-aral, nagsunog para matuto. So, ayan, kung mapapansin natin sa MetaTrader 5 natin, so makikita natin yung rollover. So, ito is pumapasok, for example, may profit tayo ngayon. So, kinabukasan, mapapansin natin na may rollover. So, yan yung Master Traders Commission na nasa around 20%. So, ganito naman yung itsura sa part ko na Master Trader. So, dyan papasok sa, sa Master Trader account. So, ganito naman yung itsura nung tinatanggal doon sa Master Trader account, papunta doon sa mga partners. So, automated na siya. Kaya wala na tayong kumbaga mahabang proseso na ganito kalaki yung naging profit. So, siya, automated na siya. So, kailangan lang maset ko lang yung 50%. And bago ko maset 'yon, kailangan may na-refer ka na at least isa. Kasi hindi lalabas yung username mo sa list of partners kapag wala kang na-refer kahit isang tao na nag-sign up sa link mo. So, ang good news is, ito is, ang pinag-uusapan natin is more on partners commission lang. So, bawat close trades na mga clients nyo, kumikita pa kayo ng affiliate commission. Pero, this video, hindi na natin pag-uusapan yan. Focus lang muna tayo sa partners commission. So, magbigay tayo ng case study or sample computation for 50% partners commission. So, bibihira lang yung nagbibigay na yan. Gusto ko kasi na lahat tayo is kumita na maganda at lahat masaya sama-sama. So, for example, yung isa nating client, so may capital na $300. So, for example, in one day, kumita siya ng 1%. So, that's $3. For example, kasi may mga araw na mas malaki yung profit, may mga araw na mas mababa yung profit, may mga araw na walang profit. So, that is average lang. So, that is $60 in 20 days. So, that is 1 month na. Bakit 1 month na in 20 days? Dahil sa weekends, wala tayong trades kasi sarado ang Forex market. So, $60 yung naging profit ng client mo. So, babawasan niya ng 20% commission automatically. So, that is $12. So, sa $12 na yun, doon natin kukunin yung 50% na mapupunta sa inyo, which is $6. So, hindi mo na rin po problemahin yun. Automatic yan, papasok na sa account mo.
So, if you have 10 clients, so kikita ka ng $60. If you have 100 clients, so kikita ka ng $600. So, if you have 1,000 clients, kikita ka ng $6,000. So, ang pinag-uusapan lang natin dyan is, for example, 300 lang yung kapital. So, paano kung mas malaki pa yung kapital ng tao? So, wag nyo ring iisipin na maliit lang din yung kapital nila. For example, may mga tao na nag-i-start lang muna sa $50. So, okay lang yun kasi karamihan naman sa inyo, nagsimula lang din sa maliit. Pero nung nakita nyo na profitable at okay yung copy trading, so unti-unti nagdadagdag kayo ng kapital hanggang sa lumaki na yung kapital nyo, hanggang sa lumaki na rin yung profit nyo. Kaya wag tayong titingin sa kung magkano ang kaya ikapital ng tao. So, ito na nga yung sinasabi ko na example na paano kung mas mataas sa $300 yung kapital. Like for example, si Rodelo, 2,200, si FJ Capital, 2,300. So, hindi ko na iisa-isahin lahat ito. Nasa, nasa around 300 plus na sila. So, ayan, may 400, may 600. So, bilugan na lang natin yung mga mas matataas. So, like for example, ito, may 1,800, may 1,000, may 3,000. So, makikita naman natin, may $900. So, iba-iba. So, merong 6,000, may $5,000, merong $7,700, may $4,300. So, wala namang maximum na pwedeng ikapital dito. Basta ang minimum lang is $50. So, dito papasok sa main mo, punta ka lang sa MetaTrader, saka kung saan nakaset yung main mo, doon papasok yung partners commission. So, ayan, dito sa may bilog na to, papasok yung mga partners commission. So, which is account mo yan. So, take note lang, para sa partners, may mga case na may profit naman that day, pero kinabukasan, walang natanggap ng partners commission. It is because merong pang drawdown o paper loss, pag na-close na siya, doon sabay-sabay, yun matatanggap nyo. Para sa mga copyer naman, may case na baka nagtataka rin kayo na lagpas sa 20% yung nakalta sa inyo na Master Traders Commission. It is because may araw na may profit kayo pero di nakaltasan dahil may paper loss and drawdown pa. So, hinintay muna na ma-close trades lahat bago tayo bawasan ng Master Traders Commission, which is fair nga naman. Bakit tayo babawasan kaagad kung merong, yes, may profit nga, pero ang laki naman ng paper loss pa. So, in total, nasa talo pa. Kaya tayo, hindi kaagad tayo kinakaltasan ng Master Traders Commission. Kaya may time na nagkakasabay-sabay. Pero, sakto lang din naman yun doon sa 20%. So, disclaimer o take note lang din, kahit walang buwan na talo tayo ay wala tayong karapatan or hindi tayo dapat magbibigay ng guarantee sa tao. Inform natin sila na kahit low risk ito is may risk pa rin. Kaya always maglagay lang ng capital na kaya nyo na i-risk. Huwag rin tayo tatanggap na investments o pera ng ibang tao dahil wala tayong lisensya to do that. Pag mag-fund sila, diretso dapat sa account nila sa broker, hindi nadadaan sa kung sino mang tao.